Sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng bagong SSS number online. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin, punta lang tayo sa ating mga search engine na ginagamit, then i-type lang natin ang sss.gov.ph. At pagkatapos mapupunta na tayo dito, hanapin lang natin dito sa baba ang apply for an SSS number online. So kung pag-click ninyo ganito yung lumabas, i-refresh nyo na lang po ng i-refresh hanggang sa makapasok kayo. Pagkatapos may makikita kayong ganito, no SSS number yet, apply online. So i-click nyo po yung click here na kulay blue. At pagkatapos may makikita kayong ganito, basahin nyo na lang po lahat yan. Then pagkatapos i-click nyo ang start dito sa baba. Then pagkatapos mapupunta na tayo sa registrant record verification. Dito pwede kayong pumili kung complete name ba, last name and first name only, last name only, or first name only. Depende na kung ano yung nakalagay sa birth certificate ninyo. Kagaya sa akin, complete name yung nakalagay sa birth certificate ko, kaya yun ang pinili ko. Then dito ilagay nyo na po yung last name, first name, at middle name ninyo. At kung may suffix kayo, ilagay nyo na rin kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, ganyan. Ilagay nyo na rin po. Pero pag wala, wag nyo na pong galawin yan. And take note po guys, dapat wala nakalagay na special characters sa pangalan ninyo kagaya ng mga number sign, yung mga nandito sa taas lahat. Dapat po wala. Pero pag meron, mas mabuting pumunta na kayo sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar. At pagkatapos dito, ilagay nyo na po ang date of birth ninyo. And next, punta naman tayo dito sa baba sa paglalagay ng email address. Make sure po yung email address na ilalagay ninyo active po at nabubuksan ninyo. Kasi magsasend po sila ng link doon sa email address na ilalagay ninyo. So pag okay na po lahat, i-review nyo yung first name, last name at middle name ninyo na hindi dapat nagkabaliktad. So pag okay na, i-click nyo na po ang box katabi ng I am not a robot dito sa baba. At i-click nyo na din po ang box katabi ng I certify. At pagkatapos i-click nyo na ang submit. After that may makikita na kayong ganito na nag-send daw sila ng link sa email address na nilagay ninyo. Kaya yung sabi ko kanina, dapat active at nabubuksan nyo po yung email address na nilagay ninyo. So take note po, dapat kung wala sa inbox ninyo, check nyo sa spam or junk mail folders ninyo. Baka nandun po yung link na sinend ni SSS. So may email po kayong matatanggap na kagaya nito. So may makikita kayong link dyan. And take note guys, dapat 5 days lang po dapat na fill upan niya na lahat yung nandun sa link. Kasi nag-expire po yung link na sinend ni SSS. At marami nagtatanong paano daw kung nag-expire na yung link. So gawin nyo ulit yung first step na ginawa ninyo. Lahat ng process doon gawin nyo para makatanggap kayo ulit ng link. So pag okay na, i-click nyo na po ang link na natanggap ninyo. So pagka-click ninyo, automatic na mapupunta kayo sa pag-fill up ng basic information. So dito automatic na po makikita yung pangalan ninyo tapos yung date of birth kasi nag-fill up na kayo nito kanina. So ang kailangan nyo na lang fill upan is yung sex, kung male or female ba, tapos yung mother's maiden name. So dito sa taas kailangan yung pumili kung complete name ba ang meron ng mama ninyo or last name and first name only, or last name only or first name only. Depende na kung ano yung nakalagay sa birth certificate niya. So kagaya sa akin, complete name yung pinili ko. So dito sa mother's maiden name sa baba, make sure guys tama lahat yung pagkalagay ninyo ng last name, first name at middle name. Make sure po mother's maiden name. So pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa. Dapat po hindi magkakabaliktad talaga yan kasi napaka-importante ng mother's maiden name kasi pwede nyong gamitin yan para mabuksan ang inyong SSS account online. So pag okay na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng TIN. So ito optional lang po. Kung may TIN number yung mama ninyo, pwede nyo pong ilagay dito, pero pag wala, wag nyo na pong lagyan. At kung okay na, punta naman tayo dito sa baba sa paglalagay ng contact information. So dito ilagay nyo po yung mobile number ninyo. At kung may telephone number kayo, ilagay nyo na rin po. At yung email address, automatic na pong malalagay yan.
At kung okay na, punta naman tayo dito sa baba sa paglalagay ng home address. So dito pumili na lang kayo kung nasa Metro Manila or nasa provincial kayo. And by the way guys, kapag pag-selectin nyo ng province at ganito yung lumabas, i-refresh nyo na lang po ng i-refresh hanggang may mga pangalan ng province na malalagay dyan. Kasi minsan nagloloko po yung system nila. At dito naman sa baba sa city or municipality, barangay, building number, house number, street at subdivision, pumili lang po kayo kung ano yung meron sa home address niyo, yun lang po yung lagyan ninyo. Kagaya sa akin, city and municipality, barangay, pero wala akong building name, house number meron, street number wala, subdivision meron. So yun lang po yung nilagyan ko. Kung ano lang yung meron, yun lang po yung ilalagay ninyo. At yung postal code, automatic naman po yung malalagay dyan. At kung okay na, punta naman tayo dito sa baba sa pagse-select ng purpose of registration. So dito guys, pwede kayong pumili kung for employment ba, self-employed, overseas Filipino worker, non-working spouse or NWS, claimant, survivor, pensioner or guardian. Depende na kung ano yung purpose ng pag-a-apply ninyo ng SSS number. So kagaya sa akin for employment, so yun po yung pinili ko. At kung nakaselect na po kayo at okay na po lahat yung mga information na pinilapan ninyo, pwede nyo po munang i-click ang save para if ever nag-run out or may gagawin pa kayo, nakasave na po yung mga information na ginawa ninyo. So after nyo maklik ang save, may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang okay. At pagkatapos, i-click nyo na po ang next. So pagkatapos mapupunta na kayo sa pag-fill up ng social status. So dito makikita nyo pa rin yung pangalan ninyo, date of birth at yung sex. Ang kailangan nyo fill upan is yung marital status, nationality and religion. So kagaya ng sabi ko kanina, once pag-select ninyo ng marital status at walang mga option na lumabas dyan, i-refresh nyo na lang po ng i-refresh kasi minsan nagloloko talaga yung system ni SSS. So dito kailangan yung pumili kung single, married, widowed, divorced, or separated. At syempre sa nationality, ilagay po natin Filipino. And sa religion, pumili po kayo kung Buddhist, Christian, or Muslim. Pero pag wala dyan, click nyo po yung other. For example, other yung napili ninyo, ilagay nyo po kung ano ang pangalan ng religion ninyo dito sa other religion. And next, punta naman tayo dito sa baba sa paglalagay ng place of birth. So dito pwede kayong pumili kung saan country kayo pinanganak or kung sa Metro Manila ba or sa province. So kagaya sa akin guys, pag select ko ng city and municipality, wala po siyang option. Kaya ang ginawa ko, na-refresh ko ulit. Pag ganyan po, i-refresh nyo na lang po ng i-refresh kasi nagloloko talaga yung system nila. So pag okay na at na-double check na po ninyo, pwede nyo pong i-click ulit ang save. At pagkatapos may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang okay. And kung okay na, i-click nyo na po ang next. After that, mapupunta na tayo dito. Kung nakikita ninyo, 60% complete na po yung application natin. So dito kailangan nating maglagay ng beneficiaries. So unahin natin ang paglalagay ng father's name. So kung hindi nyo po alam yung father's name ninyo or unknown, i-click nyo po tong box, click if the father's name is unknown. Pero kung alam nyo naman po yung pangalan ng papa ninyo at nakalagay naman sa birth certificate, pwede nyo pong hindi nagalawin yan at pumili na lang kayo dito kung complete name ba yung meron yung papa ninyo, last name and first name only, or single name only. So kagaya niyan, complete name yung pinili ko. So yun po yung ilalagay ko dito. Make sure po tama yung pagkakalagay ng last name, first name at middle name na pangalan ng papa ninyo. At kung may suffix naman yung papa ninyo kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, ganyan, ilagay nyo na lang po dito sa suffix. At kung nakikita ninyo may nakalagay na mother's maiden name dyan automatic kasi nag-fill up na tayo kanina. So pag okay na, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng additional beneficiaries kagaya ng spouse at children. Kung may asawa po ang kukuha ng SSS number, ilagay lang po ang last name, first name at middle name dito. At kung may mga anak naman po kayo, ilagay nyo po ang last name, first name at middle name ng anak ninyo dito. For example guys, may 2 or 3 or 4 or 5 na anak kayo, pwede nyo pong i-click ang add row dito sa children para madagdagan po ang mga beneficiary ng inyong children dyan. I-click lang po ng i-click ang add row. Then maglagay kayo ng date of birth tapos yung last name, first name at middle name pa rin.
And kung may mga beneficiaries other than parents, spouse, and children, ilagay nyo na lang po dito yung last name, first name, at middle name. At the same pa rin, kung marami, i-click nyo na lang po nang i-click ang add row. So pag okay na po lahat, kagaya sa akin yung kinunan ko ng SSS number, wala po siyang asawa at anak, kaya wala pong nilagay dyan. So pwede nyo pong i-save na yan at pagkatapos may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang okay. And then i-click nyo na po ang next. So pagkatapos kung nakikita ninyo, naka 80% complete na po yung application natin. So mapupunta na po tayo dito sa paglalagay ng preferred user ID. Sa mga nagtatanong kung ano po itong user ID, ito po yung gagamitin ninyo sa pag-login sa inyong mysss.online. So para magkaroon kayo ng account, gagawa kayo ng preferred user ID. So dapat daw nasa 820 characters yung gagawin ninyo. May number at letra. So kagaya nitong example nasa baba, Juan_Cruz1234. So pwede nyo pong gayahin yan. Lagyan nyo ng pangalan ninyo at mga numbers. So make sure po natatandaan ninyo yung preferred user ID na ilalagay ninyo kasi napaka-importante po nito para makapag-login kayo online. So pag okay na, punta naman tayo dito sa baba sa paglalagay ng personal record. So dito ilagay nyo po ang height ninyo pero na naka-centimeter po siya at yung weight ninyo na naka-kilogram. At kung nakalagay na kayo ng height and weight, punta naman tayo dito sa baba sa paglalagay ng UMID Pay Card application. Pero optional pa lang po to. So dito pwede kayong pumili ng name of bank, branch of bank, pero optional pa rin po yan. Pwede kayong hindi maglagay. So kagaya sa akin, hindi ko po muna pinilapan yan. So ang ginawa ko, kinlik ko ang save. And then pagkatapos may makikita akong ganito, i-click ko ang okay. Pagkatapos, click next. So kung kagaya ko na hindi nag-select ng bangko, may makikita kayong ganito, there is no selected preferred bank details. Do you want to continue without selecting UMID ATM application? So click yes. At kung nakikita ninyo, 90% complete na po yung application natin. So dito kailangan yung i-review lahat ng mga information na pinilapan ninyo. So make sure guys tama lahat ng mga information na nilagay ninyo para hindi kayo magkakaproblema pagdating ng araw. Kung sa tingin ninyo may mali sa mga pinalapan ninyo, i-click nyo po ang previous, then ayusin nyo po kung ano yung mali sa nilagay ninyo. Pero kung okay naman po lahat, i-click nyo na po ang generate SSS number. After that may makikita kayong ganito na dapat tama daw lahat ng mga nilagay ninyo. So kung okay naman lahat, i-click nyo na po ang yes. At kung nakikita ninyo, 90% complete na po yung application natin. And ngayon mag-upload tayo ng mga supporting documents na meron tayo. So kailangan nating mag-upload ng supporting documents para maging permanent yung SSS number natin. Kasi kung hindi tayo mag-upload, pwede naman po. Pero temporary lang po muna yung SSS number natin. Pero kahit temporary yung SSS number natin, pwede pa rin nating hulugan yan pero hindi lang tayo pwedeng kukuha ng mga benefits hanggat hindi pa siya naging permanent. So kung gusto ninyong maging permanent yung SSS number ninyo, magpasa kayo ng mga documents na nandito. So kagaya nito, birth certificate, baptismal certificate, driver's license, passport, PRC or Siemens book. Kung meron po kayo niyan, pwede po kayong magpasa kahit isa lang sa mga yan. Pero pag wala, dito tayo sa letter C. Kailangan nyo magpasa ng 2 documents or ID na nandito. Pero sa akin guys, hindi muna ako magpapasa kasi wala pang documents yung kinunan ko ng SSS number. So, next time na lang niya ipapa-permanent yung SSS number niya. And sa mga nagtatanong pala, paano daw ipa-permanent yung SSS number through online, may video po akong nagawa na, ilalagay ko na lang po yung link sa description box para madali nyong mahanap. Pero kung may mga documents or mga IDs na kayo na nandyan, available na ngayon, mag-submit na lang po kayo para for approval na yan sa paging permanent yung SSS number ninyo. Pero kung wala pa kayong mga documents or IDs na nandyan ngayon, pwede nyo po munang i-click ang submit. At sa mga hindi nagpasa ng mga documents or IDs kagaya ko, may makikita po kayong ganito, do you want to proceed without submitting the documentary requirements? So i-click nyo na lang po ang proceed. After that may makikita kayong ganito, you have successfully applied for an SSS number.
So dito makikita nyo na po yung SSS number ninyo, yung pangalan at yung date of birth. So dito makikita nyo na po yung Unified Multipurpose ID Card Application, tapos yung SSS Transaction Number Slip, tapos yung SSS Number Slip. Then after that may makikita na po kayong ganito, congratulations. Then mapupunta tayo sa homepage ni SSS. And next ay may matatanggap kayong email na kagaya nito. Successful na daw yung pag-apply ninyo ng SSS number through online. So makikita nyo yung SSS number ninyo, date of application, ganyan, nandito na po lahat. So screenshot nyo na lang po lahat yan. And dito sa baba makikita nyo po yung SSS number, transaction number, nandito na po lahat sa baba. So pwede nyo pong ipaprint yan or screenshot nyo na lang po. Then after that may marireceive na naman kayong email na kagaya nito. So kailangan nyo po daw i-click yung kulay blue na clicking here dyan para makagawa kayo ng password at makalagin na kayo online. So dito kailangan nyong ilagay yung last 6 digit ng inyong SSS number or CRN number. Take note po, last 6 digit po yung ilalagay ninyo. So ito po yung SSS number na nakuha ko. So yung last 6 digit is 504979. So yun po yung ilalagay ko dito. Basta take note po, last 6 digit yung ilalagay ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po ang submit. And after that, mapupunta na tayo sa paglalagay ng preferred password at confirm preferred password. So, take note po, nasa 8 to 20 characters lang po yung ilalagay ninyo. So, kagaya nitong example, GD Cruz 08. So, pwede pong ganyan yung password, may malaki at maliit at may numbers. So, make sure po tama at natatandaan ninyo yung password na nilagay ninyo. Pag okay na, i-click nyo na po ang submit. After that, mapupunta na tayo sa pag-set up ng security questions. So dito pwede kayong pumili ng dalawang tanong para lagyan ninyo ng sagot. Pwedeng tamang sagot yung ilalagay ninyo, pwede rin pong hindi. Pwede pong parehas yung mga sagot na ilalagay ninyo para mas madali pong matandaan. At sa mga nagtatanong naman po, para saan daw yung security questions? Napaka-importante po ng security questions guys, kasi ang mga sagot doon pwede nyo pong gamitin para mabuksan po yung SSS account ninyo online if ever nakalimutan nyo po yung user ID at password ninyo. So pag okay na, i-click nyo na po ang submit. After that, maglalagay na kayo ng inyong password. Kung ano yung password na confirm password at preferred password na nilagay ninyo, yun po yung ilalagay ninyo dito sa password. At kung okay na, i-click nyo na po ang confirm. At pagkatapos may makikita na kayong ganito, the security questions were successfully set up. So okay na po yung security questions na nilagay ninyo. And may matatanggap din kayong email na successful na daw yung pag-set up ninyo ng security questions. At dahil sa may SSS number na tayo, preferred user ID at yung password, try na nating i-login yung account natin online. So i-type lang natin ang sss.gov.ph. And then may makikita tayong ganito, i-click lang natin ang member. So dito sa member login, ilagay nyo na po yung preferred user ID na ginawa ninyo kanina at yung password. So pag okay na, i-click nyo na po ang sign in. So dito sa homepage ni SSS, may makikita na kayong mga inquiry, benefits, loans, services, ganyan. Pwede nyo nang magamit lahat yan. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!